Paano nakalusot sa inyo itong mga blankong Bicameral Conference Committee report? Paano nakalusot sa inyo? Hindi ninyo nabasa o sadyang hindi kayo nagbabasa? Natapalan kayo dahil 6.32 trillion pesos ang budget na pinag-uusapan. Pera ho ng sambayan ng Pilipino yan. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Ninanakaw nyo na yung pera naming mga Pilipino, pati ba naman yung pagiging magulang namin sa aming mga anak na nakawin mo pa rin? Mga kabayan, tila nagkakagulo na at nagkakalaglaga na ang mga senador, kongresman at ang mismong palasyo ng Malacanang na mga responsable sa pagpirma ng blankong dokumento sa BICAM report. Sa gitna ng kontrobersya ukol sa 2025 national budget, kinumpirma kahapon ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na nagkaroon nga ng mga blankong bahagi sa Bicameral Conference Committee report. Ayon sa kanya, ang mga ito ay para lamang sa pinal na pagkalkula ng mga amendments. Matatandaan na iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang blanko sa GAA na kanyang pinirmahan, kung saan ay sinabihan pa niya itong si dating Pangulong Duterte na sinungaling matapos ibunyag ng dating Pangulo ang naturang issue. Sa isang ambush interview nitong Lunes, muling iginiit ni Kimbo na legal ang 2025 General Appropriations Act o GAA dahil napagkasundoan na umano ng BICAM ang lahat ng alokasyon bago ratipikahan ng Senado at Kamara ang report. Dahil dito umani ng batikos mula sa netizen at mga kilalang politician ang tila hindi pagkakatugma-tugma o pagsisinungaling sa naging pahayag ng Palasyo, Senado at Kongreso. Ayon kay Atty. Vic Rodriguez, dapat magpaliwanag ang palasyo at itong si Congresswoman Stella Kimbo kung bakit siya pumirma sa blankong dokumento dahil ito ay malaking problema at issue sa kinakaharap ng bansa maging sa pamumuhay ng bawat Pilipino kung saan ay nakasaralay dito ang ating budget ngayong taong 2025. Si Congresswoman Stella Kimbo, hindi ba't ikaw ang chairwoman ng Committee on Appropriation? Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang pagiging bibo mo? Akala ko ba magaling ka sa budget? Akala ko ba magaling ka sa finance? Humihingi kami ng paliwanag. Bakit ka pumirma sa isang blankong final bicameral conference committee report? Sino ang nakialam at nagsalaula dito sa ating 2025 budget? Ninanakaw nyo na yung pera naming mga Pilipino, pati ba naman yung pagiging magulang namin sa aming mga anak na nakawin mo pa rin? Tumigil ka na. Hindi po tayo titigil dito sa maanumalyang Vicecam report. Samantala, hindi naman pinalampas ng dating presidential spokesperson na si Atty. Harry Roque ang issue at nagbigay ng mabigat na komento. Ayon kay Roque, ang pagkakaroon ng blanko ay maaaring magdulot ng panganib sa integridad ng pondo lalo na sa panahon ng krisis. Samantala, mariing kinontra ni dating Senate President Tito Soto ang paliwanag ni Kimbo na aniya ay malinaw na paglabag sa parliamentary rules. Ang issue ng blanko sa BICAM report ay unang itinampok ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Ayon kay Ungab, balak niyang questionin ang legalidad ng 2025 GAA sa Korte Suprema dahil ito ay posibleng labag sa saligang batas. Kopya ng BICAM report ang nagpapakita na karamihan sa mga blanko ay matatagpuan sa mga programa ng Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform, kabilang na ang mga pondo para sa National Irrigation Authority at National Food Authority. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kinumpirma ni House Appropriations Chairperson Marikina City 2nd District Stella Kimbo na may mga blankong bahagi sa bicameral report na 6.325 trillion pesos national budget para sa 2025.
Ayon sa mambabatas sa mga blankong item ay resulta ng mga typographical error na inayos ng technical staff ng Kongreso at Senado. Gayunpaman, nilinaw nito na may nakalaan ng pondo para sa mga ito bago lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya't legal at epektibo ang General Appropriations Act para sa 2025. Si Congresswoman Stella Kimbo, bakit napakatahimik mo? Nakakabingi. Yung mga mamamayan ng Marikina, mag-isip-isip po kayo kung ganito yung ginagawa sa ating budget ni Congressman Stella Kimbo. At rush daw po yung kanyang lakad kahapon at ayaw niya magpa-interview. Bakit? Nung tinutugis mo, winawalang hiya. Si Vice President Inday Sara Duterte, napakaingay mo. Ngayon, nakakabingi ang katahimikan mo. Hindi ba't ikaw ang chairwoman ng Committee on Appropriation? Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang pagiging bibo mo? Akala ko ba magaling ka sa budget? Akala ko ba magaling ka sa finance? Humihingi kami ng paliwanag. Bakit ka pumirma sa isang blankong final bicameral conference committee report? At wag po tayong magbulag-bulagan sa higit na malaking issue. Sino ang nakialam at nagsalaula dito sa ating 2025 budget? Ninanakaw nyo na yung pera naming mga Pilipino, pati ba naman yung pagiging magulang namin sa aming mga anak na nakawin mo pa rin? Tumigil ka na. Hindi po tayo titigil dito sa maanumalyang Vice-Cam report. Paano nakalusot sa inyo itong mga blankong Bicameral Conference Committee report? Paano nakalusot sa inyo kayong Makabayan Black? Paano nakalusot sa inyo itong maanumalyang Bicameral Conference Committee report? Hindi ninyo nabasa o sadyang hindi kayo nagbabasa? Natapalan kayo dahil 6.32 trillion pesos ang budget na pinag-uusapan. Pera ho ng sambayan ng Pilipino yan. Huwag nating kalimutan, huwag nating tigilan itong issue ng Bicameral Conference Committee na unlawful, unconstitutional, illegal, immoral. Meron pong dapat managot dito. Sino yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga sa sadyang blankong iniwan ng Bicameral Conference Committee report? Siya ba'y babae? Siya ba'y lalaki? O sila ba'y marami? Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Definitely, nakakatiyak tayo, hindi po ang Bicameral Conference Committee sapagkat pirmado, ratipikado, aprobado yung kanilang final report. At hindi rin po totoo na hindi mahalaga yung Bicameral Conference Committee report. Kung sino man po mambabatas ang nagsasabi niyan, ang tagal-tagal mo nang mambabatas. Hindi mo pa rin naiintindihan ang proseso ng budget. Bakit ka papabalik-balik dyan kung hindi mo nauunawaan ang budget process? Yan po ay kasunungalingan. Ang Bicameral Conference Committee report, pag yan po'y natapos na, inaprubahan, rinatipigahan, pinirmahan, tapos na po ang budget process. Ang gagawin na lamang, papasa po nila yan sa mababang kapulungan, yan po yung tinatawag na magiging enrolled bill, at ang tanging gagawin na lamang ay ang printing nito, yung pag-iimprenta. Bawal na pong magdagdag bawas. Kaya nga po may nakialam. Sino-sino yan? Ito po'y palaisipan sa ating lahat. Kaya nga po yung aking pagtatanong, babae ba siya? Lalaki ba siya? O marami sila? Uulitin ko, this is criminal. This is violation of the revised penal code. This is crime against public interest. This is a clear case of falsification of legislative document. Kinakailangan nating matunton at malaman sino yung may makating kamay na nakialam dito sa ating budget. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Marami ba sila? Ang tapang mo. Nasaan ngayon ang pagiging bibo mo? Akala ko ba magaling ka sa budget? Akala ko ba'y magaling ka sa finance? Humihingi kami ng paliwanag. Bakit ka pumirma sa isang blankong final bicameral conference committee report? So muli mga kababayan, patuloy po tayo maisog, singilin po natin
At humingi po tayo ng transparency and accountability dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos at yung mga kababayan natin na nagtatangkang magsagawa ng isa na naman pagkilos sa January 31. Mag-isip-isip po kayo. At yung palusot, singilin natin, ngayon nananahimik yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. Dito tayo magsimula. Etong si Kimbo, biglang lumakas ang loob, may nilaglag. Nilaglag niya si BBM. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2020. Yun ang problema. Ito importante sa atin. Inamin na. Okay? Kasi walang umaamin. Lahat sila dinideny. Yung mga nakakita, binuking lang, meron talagang blanco. Okay? Mapakaliwanag niyan. Importante, may umamin galing loob. Inamin na ni Kimbo. Chairman pa ng appropriation. Okay? Importante yan. Bagamat meron siyang palusot, doon magkakaroon ng posibleng maging butas. Kasi halimbawa, ito'y halimbawa lang halimbawa may namatay na tao. At walang umaamin doon sa kamera o doon sa vice camera na sila ang pumatay. Di ba? Pero ngayon, inamin na ni Kimbo. Napatay nila. Pero may palusot. Anong palusot? Self-defense. Yan. Diyan na ngayon, maglalabanan ng ebidensya. Kasi dapat nilang patunayan na ito'y self-defense. Halimbawa lang yan Pero at least inamin na may patay at sila ang pumatay. Parang ganon. Ito, inamin na may blanco. Yun. Points po yan sa atin. Ibig sabihin, nilaglag niya dito si Marcos. Nilaglag ni Kimbo si Marcos. Bakit kanyo? Mamaya itutuloy natin. 5 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo. Yan. Importante, gusto ko malabas ang picture bago ko i-explain. Kailangan siyang madiin dito Bakit? Inamin niya na may blank space. Anong sabi ni Marcos? Walang blanco. Sinungaling si PRRD. Di ba? Yun ang Yun ang unang pinaglalaban nila. Sinungaling ka, PRRD, sabi ni BBM. Ang lakas ng loob ni BBM magsalita ng sinungaling siya. Samantalang ilang beses siyang pinagbintangang bangag ni hindi niya nasabing sinungaling si BBM. Ay si PRRD. Yun ang nakakapagtaka, di ba? Hindi kayang sabihin, oy PRRD, sinungaling ka, hindi ako bangag. Hindi kaya ni BBM sabihin yun. Ngayon, may palusot lang. Pero at least nilaglag niya na dito si BBM. Kasi sabi ni BBM, sinungaling ka. Kahit nga itong si ES Bersamin, sabi nila, una, walang blanco. Pangalawang sinabi, sila ang sisihin nyo. So sa madaling salita, una sinasabi walang blanco, pangalawa, nagtuturuan na kung sinong mali. Napaka-importante nito. So, ngayon, unti-unti na magsasalita yan. Ako, sigurado ko, magsasalita na muli yan sila PRRD. Bakit? Kasi may amin na May admission na. Titingnan na lang natin kung tama ang sinasabi ngayon sa script ni Kimbo. Acting Chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senate. Yes. Teka muna, bago sumagot si Kimbo, may napansin kayo kay Kimbo? May napansin kayo? Hindi nyo napansin, Nagpa-interview na. Kahapon lang ata yun, o nung isang araw, blinag ko, patakbo-takbo ito si Kimbo. Takot sa reporter. Mangiyak-ngiyak pa nga ito Mangiyak-ngiyak, nakita na kayo na mangiyak-ngiyak tapos smile.
Ngayon, pabuka-buka na ng bibig. O, o di ba? Iba si Kimbo ngayon. May tapang na. Bakit? Gawa na script. Kasi nung una, hindi niya kayang paliwanag. It's either mahina ang utak nito si Kimbo or baka magkamali siya ng paliwanag na yari siya kay Tamba. Wala pang wala pang utos. Ngayon, matapang na. Buo na ang script. So notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments. Mahina nga utak. Hindi nga po pwede yun. Sinasabi niya kasi yung yung mga typo, yung mga, pwede naman daw, tuloy natin. I authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Yeah, to make this necessary correction. So, madaling salita, ang palusot ni Kimbo, pwede naman yung staff ang mag-fill in the blanks. Mambabatas, hindi alam ang batas. Yan ang problema natin. Tingnan nyo. Ang pwede lang ayusin yung mga typo, ganun. Pero pagdating sa budget, maselan po yan. Yung members lang ng Vicecam. Huwag nyo nga kaming niloloko. Alam mo yung ginagawa nito mga ito, nakakapikon, alam nyo kung bakit? Meron kayong gagawing katarantaduhan, tapos gagawin nyo kaming parang tanga. Parang tanga ang tingin ninyo sa amin. Make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. O, pangalawang palusot. Kahit may blanco, tukoy na. So, parang ang sinasabi niya, ganun na rin yun, same. Alam naman na namin yung budget eh. Hindi lang nailagay. Parang ganun, kasi kaya blanco yan. Oh, naniniwala kayo sa ganung palusot? Kung tukoy na, ba't hindi nyo nga nilagay? Tukoy na pala di ba? Oh. Lalo kayong nagsasalita, lalo kayong nabubuko. Lalo kayong nagsasalita, lalo kayong nababaon. Kaya nga ayaw magsalita nito si Kimbo. Nag-antay siya ba pumasok yung script. Kaya lang yung pumasok na script, mali pa rin. Dapat nagpagawa kayo kay Daryl Yap. Para naging chismisa na lang tayo. Parang yung rape. Di umano ni Pepsi. Bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report, otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo, batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Effect correction of typo, grammatical, and printing error. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Decided na po ng lahat ng BICAM members at the point of signing. Ibig sabihin, nakapag-decide ni sila. Sinungaling ngayon sila, Chis? Sinungaling yung mga nagsasalitang walang blank space. Sinungaling ngayon si BBM. Diba? Bagamat na sinabi niya, yung pinirmahan niya, walang blanco. Oh. Pero misleading. Dapat, alam niya na may anomalyang nangyari dyan. Anong klaseng presidente si Marcos kung wala siyang alam? Sa tingin ninyo, tingnan niyo mabuti. Kung nangyari yan, presidente si PRRD, anong gagawin niya? Una pa lang nagsasalita na yan. Hindi niya ipapasa yung pagkakamali kung kani-kanino. Sasabihin niya, umayos kayo dyan kasi malilintigan kayo. Or siya mismo, hands-on siya, titingnan niya yan. Teka muna, eto dito nagsimula ang problema.
Yan nga po ang inaantay namin eh. Sana magkaroon ng statement si Marcos. So ito naging problema dito yan. Wala siyang specific na sinasabi ito si Marcos. Iwas pusoy. Puro ganyan si PBM. Puro iwas pusoy. Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga kapatid. There are some na typographical error. Ang tanong sa kanya, yung fill in the blanks ba typographical error? Ang sagot nito, there are some. So ibig sabihin, ang blanco, typo? Wow, Kimbo. Pagalitan mo yung gumawa ng script mo, mali yung sagot mo. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Dahil yung iba doon blanco nga, anong makikita? Teacher Kimbo, niloloko mo ba kaming talaga? Laki-laki ng salamin mo. Yes. I-allow yung paglagay ng numbers, kumbaga, na Yes. error. Yes. Yan, ito, maganda. Inamin niya na. Hindi siya maganda. maganda yung sinabi niya. Ha? Ibabalik natin yan sa kanya. Sigurado, ibabalik ito nila Ungab. Kasi ang kanya, authorized mag-fill in the blanks. Sinabi ni Kimbo. Litin natin para maliwanag. I-allow yung paglagay ng numbers, kumbaga, na Yes. error. Yes. Maliwanag. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevent po is the printed version. Iba yung magkaiba. Kimbo. Iba yung magkaiba. Iba yung blanco. Ibig sabihin, may doktor dyan, dinoktor. Kumbagat sa isang estudyante, blanco, yung sinubmit na check paper nitong teacher, binigay sa estudyante, ikaw na maglagay ng score. Anong ilalagay na score ng estudyante? Di 100. sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya git niya, It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Isa pa tong walang utak talaga. Ginaya mo naman si Ortega. Ortega ba yon? Yung pagkakamali nyo, isinisi nyo sa iba. Illegal yung blanco eh. Illegal. Hindi po pwede yun. Tapos sinisi nyo na naman sa politika. Ibabagsak nyo na naman yan sa Duterte. I'm sure sa Duterte na naman ang pasak niyan. Kasalanan na naman ni Sara. Baka mamaya magsipangit kayo dyan. Kasalanan ni Sara. Lahat na lang kasalanan ni Sara. 2025 budget. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot.